So, poisoning is injury or death due to swallowing, inhaling, touching, or injecting various drugs, chemicals, venoms, or gases. Many substances such as drugs and carbon monoxide are poisonous only in higher concentrations or dosages, and others such as cleaners are dangerous only if ingested. Dito naman po sa method of poisoning is una po is ingestion. Ito po yung mga poison na sinaswallow natin na hindi po natin alam na naiinom na pala natin, na hindi pala siya dapat na nandun, pero nandun siya nalagay na accident lang tapos ininom po natin. And the injection po, ito po yung paraan na pag-inject nila ng poison sa mga na tao na naka-confine, ganun po. And the inhalation, ito naman po yung mga tao na malapit po sa mga gas station na nalalanghap nila yung mga gases na nakaka-poison po pala pag medyo marami na yung nalanghap natin. And the dermal absorption, ito naman po yung contact with the skin can cause absorption of certain poisons. Ito naman po yung may mga skin allergy na pumupunta po sa mga factory ng mga drugs na wala pong proper gear. And the contamination, ito naman po yung mga add ng poison sa food, drink, or other substances na pinapanatili po ng ating food industry na yung mga pinapasok or nilalabas ng bansa is wala pong poison para ma-protektahan po natin ang ating mga kalusugan. Ito naman po yung mga challenges in detecting poisoning. Una po is lack of suspicion. Poisoning is often overlooked as a possible cause of death or illness, making early detection difficult. Kapag kunyari po nasa isang crime po tayo, tapos nakita po natin yung biktima na bumubula po yung bibig niya, hindi po natin agad na maiisip na poison ba siya or anong nangyari sa kanya, ba't bumubula yung bibig niya. So, kailangan po nating ma-identify talaga kung ano yung kinamatay ng biktima, na hindi naman po porket may bula yung bibig is na poison na siya. Next is delayed effects. Some poisons have delayed onset of symptoms, making it challenging to link them to the poisoning event. Ito po natin, sinasabi po dito na hindi po lahat ng na-poison na tao is automatic po yung yung symptoms. Katulad po pag ginaga tayo ng makamandag na ahas, hindi naman po basta-basta lalabas yung symptoms niya, like mga ilang minutes ba bago lumabas na akala natin ayos lang makagatay, walang poison yung ahas, pero at the same time kumakalat na pala yung poison sa katawan po natin. The next po is mimicking other illnesses. Poisoning symptoms can mimic those of various diseases, making diagnosis difficult. Dito po sinasabi na yung poison daw po is nag-aano siya ng mga ibang sakit para hard to find out na na-poison pala yung isang tao. Like for example, na-poison siya, tapos hindi na po siya nakagising, na maiisip natin na cardiac arrest lang siya, na nabangungot lang po siya. Hindi po natin maiisip hanggat hindi po natin i-identify talaga ng mabusisi nating hanapan ng paraan kung ano talaga yung kinamatay niya sa pagtulog lang na hindi siya nagising. Next is degradation of poison. Poisons can break down in the body or at the crime scene, making identification challenging. So, ito na po natin sinasabi. Pag na-poison po yung isang tao, automatic, dead on arrival na po siya. Like, dead na. Pag nandun na tayo sa crime scene, wala na po siyang buhay. Tapos, maisip po natin na ano yung kinamatay niya, na paano siya ganun lang na namatay, na wala namang ibang symptoms na nakikita, pero patay na siya nung nadatnan. So, here's the way to preventing poisoning. First is strict regulations. Regulations on the sale and distribution of poisons are crucial in preventing their misuse. Like for example po sa food, bago po natin siya ipapublic, na po muna ng food industry na nasa qualification po yung nagawa nun, na nasa process po talaga siya, na walang mga chemical na hindi accurate dun sa food na yon. So, the next is public awareness. Educating the public about the dangers of poisoning and the importance of proper storage and handling of potentially toxic substances. So, dito po, for example, sa mga pabrika na maraming mga chemicals, na bago po sila mag-apply dun, sinasabihan po sila na pag ganito yung nahawakan nyo, mapupoison kayo. Pag nasobrahan yung ganito, maaari kayong mapoison sa paglanghap ng ganito, ng ganyan. Kailangan may proper gear po kayo para hindi po maano yung katawan nyo, ma-expose sa mga non-toxic chemicals.
Next po is the forensic expertise. Investing in forensic toxicology resources and training to ensure accurate detection and investigation of poisoning crimes. Dito naman po napapalood like, for example, sa mga investigation, yung mga forensic chemistry po is yung mga like criminologists, binubusisi po nilang inspection yung crime scene na mahanap talaga nila kung ano yung kinamatay ng isang biktima, na kung poison ba to, anong poison yung nakapatay dito. The next one is the collaboration. Collaboration between law enforcement, medical professionals, and forensic scientists is essential for effective prevention and investigation. Dito naman po is nagko-collaborate po yung mga law enforcement sa mga medical professional na malaman talaga nila kung ano yung pinaka nangyari sa isang crime scene, na kung poison ba to, anong poison yung nakapatay dito.